Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. Sa video to gawin natin ang weekly horoscope for November. Ayan, nalimutan ko. 4 to 10 para po sa may mga sun, moon, and rising na Aries. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and give this video a like po. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising sa inyo o ibang mga zodiac signs nyo, kasi importante yon. Sa dulo po ng video, may link po tayo para dito. Tandaan po natin yung mga readings natin. They're for guidance purposes. Use your free will wisely. Open na rin po ang ating membership kung saan magkakaroon kayo ng direct access po sa ating mga exclusive videos. Those includes the um, yung mga ano yun? Yung extended readings at also po yung ating magiging priority po kayo sa ating mga live readings for our future live po. Ngayon din po, kung gusto nyo po na for spellworks and private reading, pwede kayo mag-message po sa aking Facebook page. The link is in the description below. At sa nais po mag-send ng donation or gifts, you can use the thanks button sa baba or yung Gcash Maya natin. Ares, sorry late na ako nag-upload ha. Been kinda busy. Actually, may mga naka-timeline din ako na gusto ko i-share sa inyo. Hopefully, magawa ko siya all this month bago mag 2025. So, what's your main card ba? So, we have here the Two of Cups, tsaka si Imagine. This is about balance and partnership. Cups naman, symbol siya ng water. Anything about the emotions and imagine. Well, andun lang talaga na minsan may mga wish ka din ano, na yung parang ganito, yung wish ko na may makahanap ako ng tao na katulad ko. Kung paano ko mag-alaga, ganun din sila sa akin. Yung paano ko bigyan ng importansya, ganun din sila sa akin. I get your point sa ganung bagay kasi you know how to sacrifice na eh. Yung paano mo ibibigay yung sarili mo in terms of loving a person, in terms ng pagpapahalaga ng tao. Hindi lang naman kasi pag love, hindi lang naman siya talaga, di ba, tungkol sa jowa or romance. It is also tungkol sa ano eh, sa yung connection, yung pagpapahalaga, yung tipong bibigyan ka ng importansya. Yun yung love na hinahanap mo. Yung protective love na yung understanding love. Marami kasing facets ng love eh. Well, kung titingnan natin sa 1 Corinthians chapter 13, sabi ni Paul doon, love is patient, love is kind, it does not boast, it does not keep records of wrong. Yun yung hinahanap mo as of now. And siguro doon ko lang sa point din na parang naisip mo, meron pa bang klaseng gano'n na pagmamahal? Meron pa ba akong mahahanap na gano'ng klaseng tao o gano'ng klaseng connection with a friend, with family? Nahanap mo kasi siya kung saan-saan. And andoon na nagkakaroon ka na ng doubt na nag-e-exist pa ba yung gano'ng klaseng pagmamahal, yung gano'ng klaseng pag-aaruga, yung gano'ng klaseng pag-iintindi. Hindi kita masisisi sa part na yon kasi ano siya eh, it's a longing na hinahanap mo talaga na hanggang ngayon, ang dami sa inyo, especially do sa may mga Moon and Aries, hindi nyo alam kung maniniwala pa ba kayo may ganong klaseng affection sa paligid nyo. Ando na lang na parang pinipilit nyo na lang, kumbaga, kumbaga sa nagsisiga, pamatay na, malapit nang mamatay yung ano eh, yung baga. Pinipilit mo na i-fan yung flame na nag-hold ka pa rin doon sa thought na baka meron. Andun pa rin na hinahayaan mo yung heart mo na maging hinahayaan mo yung emotions mo mag-wish pa din na baka sakali meron pa. Baka sakali mahanap ko. Baka konting push na lang, konting paghihintay, dumating yun.
dumating yon. Bigat mo Tingnan natin kung ano yung ano mo, crossing. So, meron tayong Three of Cups tsaka Clean It Up. Well, ayaw mo naman kasi na, well, with three kasi it's about expressions and communication Si Cups about water, emotions and the heart. Ayaw mo kasi lumabas na parang dinedemand mo yon. Ayaw mong lumabas na parang ipinipilit mo na matanggap yung ganong klaseng emotion or ganong klaseng pagpapahalaga. So, andoon yung punto na you choose na mas madalas ano na lang, magpapaka-nonchalant. Minsan dinadaan mo na lang sa mga hindi mo nga maidaan sa biro Parang ang ginagawa mo na lang ngayon, since hindi mo siya ma-express kasi ayaw mong sabihin siya sa ibang tao na para ayaw mo kasi maging isipin nila kaya mo sinasabi yun kasi dinedemand mo. Andun kasi yung wishful thinking na may gagawa ng ganong klaseng pagpapahalaga nang hindi mo kailangang ipilit yung sarili mo. Na may gagawa ng ganong klase na hindi mo kailangang um, pangit ng term ko, pero hindi mo kailangang mamalimos o hindi mo kailangang ipagkalanda ka na, "Oy, ito yung gusto ko, ito yung ibigay mo, o ito yung iparamdam mo sa akin." Hindi gano'n yung tina-target mo So, ang ending ginagawa mo ngayon tuloy, ginagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin sa'yo, ginagawa mo para sa iba. And it is your cry, it is your way sa pagsasabi sa mga tao na, eto yun eto ko, ito yung nararamdaman ko. Baka naman pwede niyong isukli din sa akin yun. Baka pwede niyong ibalik sa akin. Baka naman pwedeng iparamdam niyo rin sa akin. So, yung mga ganong klaseng situation it's hopeful pa rin. And I respect na gets ko yung point mo Siguro, I respect na hindi mo gustong sabihin yun. Pero may mga moments kasi naging subtle ka na din. Na minsan, nagbibigay ka na ng mga hints sa ibang tao. Pero, siguro ganun talaga. Hindi lahat ng tao is sensitive. Hindi lahat ng tao is kayang makaintindi. Hindi lahat ng tao kaya nilang ilagay yung sarili nila doon sa sitwasyon mo. So, stuck up ka pa rin. Andun ka pa rin sa level na nagwi-wish na hopefully, ayun, may makapansin and hoping na yung right type of yung right type of love ibigay sa'yo ng universe very soon. Yun yung parang doon ka na yun yung hope na doon ka sa hope na nagki-cling. Doon ka na sa hope na yun na kumakapit na andoon na umaasa pa rin. Na kahit kasi meron nakikita mo kasi sa iba na meron pa. So yun yung ginagamit mo para i-boost yung sarili mo na maniwala pa na may ganong klaseng tao pa siguro na naghihintay. Baka iniisip mo din yung iba sa inyo na baka nag-iintayan lang kayo o what not. It's okay. Hindi siya crossing More on cover mo siya Tinatago mo talaga yung emotions mo. And ayaw mo kasi na, yun nga, umabot sa situation or sa pag-iisip ng tao na nagiging demanding ka or forceful ka doon sa hinahanap mo. Ano ba yung wish card mo? The world and truth be told. Alam mo, hindi lahat naman kasi ng tao, empath. Hindi lahat ng tao, nagbabasa ng cards, ganyan. Or, let's say, may psychic ability. Hindi lahat sensitive. And, minsan, parang gusto mo, may mga moments nga na naramdaman nyo na parang, gusto nyo muna mag-disappear, kahit saglit, na siguro, yung
walang siguro sa malayo, then walang contact social media, walang contact ah, sa phone, and nobody knows where you are for a moment. Siguro meron para lang for ano, for safety purposes. Pero in totality, mas andoon ano eh, na ang dami sa inyo na gusto mo ng mapag-isa. Literal na mapag-isa. Yung tipong, ano, mawawala for the weekend. No one knows where you are except maybe parents mo or your best friend. Kasi andun na ano eh, gusto mo magkaroon ng self-assessment. Kung yung mga tao kung kanino ka nag-i-invest ng emotions, eh, worth it pa ba sila na magbigay ka sa kanila na affection, na magbigay ka? Kasi ang dami sa inyo, especially Moon and Aries, andoon ano eh, givers kayo eh. Yun yung one of your main love language is gift giving. And parang andoon na ayaw mo naman kasi lumabas na parang nagde-demand ka pag may binigay ka. Pero gusto mo sana maintindihan nila kaya may binibigay ka sa kanila na pwedeng gamit, pwedeng item. It's because andun na gusto mo paramdam sa kanila na special. Ang weird nga eh kasi yung mga binibigay mo hindi bago. It is something that you treasure. Parang gusto mong yun yung message mo na binibigay ko sa 'to kasi I want you to have a part of me. Gusto ko magkaroon ka ng isang parte ko na mga madadala mo, kahit saan or, nandiyaan. 'Pag nakita mo magpapaalala sa'yo na there is someone who is loving you that much. Yan. Ba't ang bigat mo ngayon, Aris? So, nakabahan ako sa extended reading mo mamaya. So, yan yung parang wini-wish mo lang. And siguro, well, in the next few days, baka pwede mo 'tong gawin eh. Tingnan natin yung foundation mo. Natataranta ako sa'yo. So, Page of Wands and Breathe. So, this is younger female energy. This is about your passion. Kasi nga, well, mm, for the adjust ka talaga before, no? Nandoon na talagang pinipilit mo na ma ang pangit ng terms eh, pasensya nyo na. Pinipilit mo maging in, ginagawa mo siya sa pamamagitan ng ano, take interest doon sa interest ng mga tao. Pero in reality, ang sacrifice mo nandito, paano yung mga interest mo? Paano yung mga gusto mo? Yung hobbies mo? Yung, ah, yung mga things na pinanghahawakan mo or mga nagpapasaya sa'yo. Well, I know before meron nga akong kilala, um, para lang mas mahalin daw siya nung partner niya. Yung mga alaga niyang pusa nun, kasi ayaw ng partner niya ng pusa, pinarehome niya. And sabi niya sa akin, that is the worst mistake na ginawa ko sa talambuhay ko. Na sabi niya, nawala na yung siya, yung pinaka-identity niya as a cat lover. Na pag lumalabas sila, mas may nakita siya mga stray cats. Sa ugali niya kasi mag-pet ng mga stray cats. Ang bigat daw sa puso, sabi niya. Pero unfortunately, sa bandang huli, hindi rin sila nagtagal. Naghiwalay din sila. Andoon na nasira din yung relasyon nila. And sabi niya, yung 2 years na yun, nagsisi siya. Kasi yung 2 years na yun, nawala yung siya. Nawala yung identity niya. Nawala yung pagkatao niya. So, andun ka ngayon. So, pinapaalala sa'yo ng card of breathe na hindi mo kailangang mawala yung identity mo. Hindi mo kailangang mawala kung sino ka. Kasi the perfect match will always come. Pwedeng hindi pa ngayon, pwedeng hindi pa mamaya,
Pero darating at darating yun, eh. Parang sa paghihintay ka 'di ba ng bus 'pag mahaba yung pila, especially diyan sa 'di ba sa EDSA, hindi ka naman aalis ng pila, dahil natatagalan ka. No, your patience will give you the reward. Habang naghihintay ka, ay darating at darating din yung, masasakyan ko. Then nakikita mo unti-unti umuusad yung pila. So that's where sign na darating din. It may be not right now, but in time. Sabi nga ni King Solomon eh, there's a time for everything, a season for every activity under the sun. So Ecclesiastes chapter 3 verse 1. May timing yon. May timing ng pagdating ng mga wish. Hindi naman yan on the wish. Wala ka naman magic lang para gawin yun eh. So it takes time. Why? Bakit siya nagtitake ng time? Kasi minsan yung paghihintay, tas medyo matagal yung paghihintay, tas 'pag dumating, iba yung pag-treasure mo dito. Kasi iki-keep mo siya. Gagawin mo siyang very valuable kasi hinintay mo eh. Parang 'di ba, parang sa mga nanay, yung naghintay ka ng 9 months, then nung nakita mo yung anak mo, ando na iba yung sabi mo, worth it yung paghihintay ko, worth it yung mga sacrifices, yung hirap, because ito na siya, yakap-yakap mo yung anak mo, a part of you, pero iba, hindi ikaw. Someone that you will treasure and love. So, andoon na, huwag ka maglulose ng hope, ha? Don't let yung downfalls ng nakaraan, yung mga negative things sa nakaraan ang humatak sa'yo. Gamitin mo yun actually as a way to inspire mo pa yung sarili mo na to do more. Now, let's check kung ano yung sa past mo. Okay, to two of wands, tsaka mending. So, this is about balance and partnership. And fire kasi passion to. Tapos mending is about healing. Well, masakit talaga na nag-invest ka a lot towards a person, towards a connection, towards someone. Tapos ang ending, wala. It's really hurtful. Masakit yon. I know. Yun sa mga friends ko na alam yung aking love story, and been single for 2 years. Ano na, yeah, I tried to give all doon sa relationship. Pero ending, yun nga, um, okay, kwento na natin. So, ending, tinutime ako. Tapos ginawa pa nila sa mismong bahay ko. Diba? Nakakaloka. So, the pain, yung betrayal, yung sobrang masakit. Although, hindi ako umiyak talaga. Parang mas naiyak pa ako dun parang mas gusto ko umiyak na nasayang yung oras ko. Kasi during that time, may mga nung may relasyon kami, may mga iba na gustong mag-offer. And talaga kung sabi nga nung best friend ko, bakit po pinakawalan yung mga yun? Sabi ko, you know me, sabi ko, bes, once nag-commit ako, commit talaga, sabi ko. I don't have time or wala akong time, wala akong energy maglaro or makipaglokohan. And kasi takot din ako sa karma. So, a lot of you is yung betrayal talaga. Ang nasa past nyo, ang medyo prominent. Na siguro yun yung pumipigil din na para maka-move forward kayo. Pumipigil para makaangat kayo. And then pa rin na you feel that this needs to be healed pa. Kailangan pa siyang mabigyan ng tamang panahon para gumaling. Tamang oras para kasi malalim yung sugat eh. Para mabawi mo yung energy na ininvest mo that time. Ano bang future na ikaw? So we have here the King of Wands and Soulmates. Di ba? Sabi nga nila, sa haba-haba ng prosesyon, saan ang tuloy? Simbahan.
So, King, this is the older male energy, and this is about passions. Si Fire. Remember yung foundation mo? The Page of Wands na gusto mong balikan. Alam mo, medyo predictive to. Kinilabutan lang ako. Eto pag sinabi kasing soulmate, hindi naman ibig sabihin jowa agad. Yan. So, clear tayo doon ha. Pwedeng ito, like ako, marami tayo pwedeng maging soulmates sa talang buhay natin. Isa sa mga soulmates ko to si Mikay. Yan. Kasi, yung love na binibigay niya is unconditional. At andoon na feeling niya safe siya kapag ako yung kasama niya. Hindi siya magugutom, wala mananakit sa kanya. So, ayun na, naging soulmate ko siya. So, even yung pets pwede maging soulmate. But this one that I'm looking at, sa nakikita ko, someone kasi na pwede mong i-share, karoon kayo ng common grounds. Yung mga sabi natin, yung mga weirdo ng buhay mo, mga weird things sa life mo, andoon na this person, will share. Interested siya sa yung mga bagay na ginawa mo in the past. Ibabalik niya sa'yo. Yung mga ginawa mo para sa iba, ikaw yung makakaranas ngayon. Medyo makakaramdam ka ng parang awkward feeling na parang, hala, parang ba ang weird na may gumagawa nito para sa akin. Yeah. Kasi, nasanay ka na ikaw yung gumagawa. So, this time, binabalik ng universe na sabi nga nila, what goes around, comes around. Ano yung tinanim mo before, sadyang babalik din sa'yo. So, yun yung gustong ipinapata sa akin ng changes sa'yo. Huwag mo lang hayaan na pipigilan mo yung tao na i-touch yung emotions mo na iisipin mo, ay naku, baka mamaya kasi ganito na naman yung mangyari, blah, blah, blah. Huwag ganon. Tanda natin, magkakaibang mga tao ha. Kahit nga mga kambal, di ba? Magkakaiba sila. Even kung may kilala kayo mga kambal or sa mga celebrities, di ba? Ang laki nun, sabi natin magkamukha sila, pero the way they are, magkaiba pa rin. Kung paano sila, magkaiba pa rin yun. So, it's something na sabihin na lang natin na kailangan mo bigyan ng chance yung mga tao. So, if the reading po is nag-resonate sa inyo, pwede nyo po mapanood po yung after na to yung extended readings. Exclusive videos po siya for members. So, para maging member, i-click nyo lang po yung join button sa baba. Ayan. Para sa mga future live po natin, magiging priority ka rin po na mabasahan ng una. Now, let's check. Ano ba yung physical, emotional, environment mo, hopes and fears, future, tsaka message ng deities. So, your physical environment is the Empress and go the distance. So, Empress, tungkol to kay sa motherhood din siya. Tungkol din siya sa love, di ba? Kasi ruled siya by, influenced siya by the planet Venus. So, si Venus is about love, the planet of beauty and love, and go the distance. Yun lang, pinapala sa'yo ng cards. Hindi mo kailangan magbago. Let people love you as who you are. Siguro, tama, baguhin natin yung mga negative aspects about us, yung mga alam natin na nagkakos ng hindi maganda or hindi healthy para sa atin. Yun yung mga kailangan natin i-let go. Yun yung mga kailangan nating baguhin, bitawan, pakawalan, and allow yourself you feel beautiful din. Yun yung sinasabi ng ng cards din ni Empress. Kasi if you feel that you are pretty, if you can, yung tipong, isa kasi sa mga dahilan, way para maramdaman mo maganda ka, is tanggapin mo kung sino ka. Hindi lang yung good side ha, even the dark side. Kaya nga meron akong post before, sabi ko, sa account ko, sa Facebook, I embrace my light, I embrace my dark so that I can be whole. Parang yin yang. Kailangan mong tignan, yakapin, tanggapin kung sino ka, both yung good and your worst. Yung best mo and worst. Kasi
yung good mo, yun yung parang glitters mo eh. Yun yung design mo. Yun yung nagpapaganda sa'yo. Yung dark side mo, yun yung nag-amplify nung ganda. Di ba parang kapag sobrang dilim, dun mo nakikita yung mga pinakamaliit na sparks ng ilaw. Doon mo mas nakikita na, ay, meron pa palang mga ganito. So this is what the universe is trying to say. Well, kung yung negative na yun, sabi yung dark side na yun is hindi naman nag-help para sa'yo, then let it go. Ako, dark side ko, aminado ako, kumakasama mo ako, bastos ako magsalita. Ano yung term na? Pasmado. Pasmado yung bibig ko. That is my dark side. But that is who I am. Pero syempre yung lugar ko naman, di ba? Hindi man ako magiging bastos sa pag nasimbahan tayo, di ba? So, no, I don't do that. So, ando na sinasabi ko, the people that I have in my life right now, they love me for who I am. Minalala ko dahil ganun ako. Walang kemehan. Pag yung tipong pag tinanong ko ng friend ko, bagay ba? Meron akong friend kasi medyo bulamtious. Eh, pinaganda ko na ha, kung nanonood ka. Bulamtious siya. Nag-tube ba naman si bakla? Ilalabas kayo, mamall kayo. Ay, nag-tube. Ay, medyo morena siya. Ang ganda na pagka-morena niya. Tapos biglang sinuot na neon yellow. Sabi ko niya, bagay ba? Mukha kang caterpillar. Sabi ko na malapit na ma-well done. Sabi ko, magpalit ka. Sabi ko, hindi sa ayaw kitang kasama ganyan tsura mo, pero ayaw kong ma-judge ka ng mga tao. Kasi hindi bagay. Ayun, so hindi, nagpalit na lang siya. Something appropriate. Sabi ko, wag nang ganun. Last na yun ha. Sabi ko, kung gusto mo siyang isuot para although alam ko tanggap mo yung pagiging voluptuous mo, wag namang ganun, te. May mga designs and damit, sabi ko sa kanya. Loves kita, pero wag ganun, ha? So anyway, she took it, yan, sabi nga, nung sinignan niya yung pinicture ko kasi siya pinakita niya, sabi niya, ay, Nyemas, sabi niya, oo nga, mga caterpillar na busog. Ko, oo. With all the, curves. Sabi ko, dumami yung, andayo mong curves masyado, T. Tapos kakain pa tayo sangyup. Ay, wag, sabi ko, very wrong. So just yun nga, be authentic. Be who you are. Be that person na, sabi nga, real person. Naalala ko tuloy. So ano ba yung emotional environment mo? Whoever the judgment and co-create. So, judgment kasi, originally, ang interpretation ko dito, something wala, ibinabalik. But this time, sabi ng card sa'yo, sa emotional mo, something nandyan, tatanggalin, tapos co-create. You know what, ano yung balak tanggalin sa'yo ng universe? Yung hindi ka marunong tumanggap ng appreciation ng ibang tao. Hindi ka marunong tumanggap ng affection, ng love, attention mula sa ibang tao. Yun yung tatanggalin sa'yo. Kasi, gustong ipaalala sa'yo ng universe na you also deserve to receive. Hindi tayo pwedeng puro give lang. Diba? Nakaka-dry yun. Oo, you accept love. Sabihin ako, I accept love from Mikay. I accept love from my friends, my family. I accept the love of the universe. Ngunit, hindi mo dapat i-deprive yung sarili mo from accepting love from people na nagkakaroon may interest sa'yo. So, ando na, you need to give, you need to allow, you need to release yourself. Kumbaga, maging open ka. Siyempre, andun pa rin naman na I will trust, nagtitiwala ako na may filter ka pa din. Hindi naman yung kung sino-sino na lang, di ba? So, andoon na you need to also accept. And this will help para mas maintindihan mo paano ka gagalaw, paano ka, paano ba ito? Paano mo sasanayin sarili mo. Kasi may example na to, may napanood ako yung sa isang app, yung aso, sabi niya sa docu, lagi siyang, nabuhay siya nakatali lang, since puppy lang siya.
siya. Ang alam niya lang is yung lugar kung nasaan siya. Hindi niya alam na may mas malaki pang mundo. Tapos minsan nalilimutan pa siyang pakainin. Nung na-rescue siya, alam mo ano siya sa loob nung rescue center. As isang sulok lang siya, tapos gano'n yung mukha niya do'n yung sulok, ang gano'n lang. Kasi hindi siya nasanay. Tapos, tsinaga siya ng isang volunteer na sinasamahan siya do'n sa cage. Minsan, mga 4 hours, andun lang yung lalaki. Hanggang masanay yung aso. Hanggang yung aso naging curious kung sino siya, inamoy-amoy. Hanggang andoon na naging willing na yung aso na tumanggap ng love. Alam mo, yung dog, siya yung naging kung titingnan mo daw sa buong rescue center, siya yung pinaka-happiest dog. Nung ando na pinakawala, dinala siya dun sa parang grass field para makapaglaro. Sobrang para ka nakita ng malaking dog na naging puppy ulit. Sobrang tuwang-tuwa siya. Gulong siya ng gulong doon sa damuhan. Tapos nakikipaglaro siya talaga. Kasi na-accept niya yung love. So, hindi ako magtataka na parang magiging parang bata ka once na natuto ka ulit tumanggap ng love from other people. Na talagang genuine na gusto kang mahalin. Gusto kang bigyan ng affection. Tingnan natin kung ano yung hopes and fears mo. O, di ba? Happy na eh. So, your hope here is the Six of Cups and then hopes and fears mo. Six of Cups, saka TikTok. This is about harmony and emotions. Well, it's more on a fear. Natatakot ka baka mamaya masayang na naman yung oras mo, masayang yung affection na ibibigay mo, masayang yung panahon na invest mo. Dude, huwag tayong negative. Remember, di ba, law of attraction. Anong naramdaman mo, iniisip mo, at sinasabi mo, yun yung realidad na gagawin mo. Ginagawa mo para sa sarili mo. Huwag mong i-attract kasi. Huwag mo naman kasing magkaroon ka ng yung sasabing personal prophecy na mag-wish ka pa sa sarili mo na yun. Remember, every time na ginagawa mo yun, nagsisend ka ng negative wish into the universe. Ang universe, regardless yan, negative or positive, ang sasabihin lang yan, okay, yun yung gagawin natin kasi yun yung ina-attract mo. Huwag ganun, sis. Ikaw din ikaw gumagawa din ng negative ari sa sarili mo. So do not do that. Learn how to control your own emotions and your own thinking. And best way para makontrol mo yung pag-iisip mo is happy pill. Si Mikay, siya yung happy pill ko. Na kapag medyo ando na napaka-negative na naman sa iniisip ko, saan gagawin ko, makikipag-cuddle ako sa kanya or ilalambingin ko siya. So, yung emotions ko, kasi nakikita kong happy siya, naglalambing siya pabalik. Yung emotions ko, gumaganda. So, yung mga bagay na iniisip ko, gumaganda din. So, that's one way para makontrol mo yung emotions at ma-influence mo yung the way ka mag-isip. Kasi fear sometimes nag-originate yan dahil sa negative thoughts natin eh. Ano bang possible future mo? Yung future mo. So, 5 of Wands. Tsaka leg up. Sorry na tawa. Kasi 5 is about action and movement. As Wands is about fire. About, passions and energies. Alam mo yung kanta kung pa may Hocus Pocus Part 2, yung kanta yung Sanderson Sisters doon. Sabi, bawal ko kantahin kasi makapiright ako. Basta yung lyrics niya, one way or the other, I'm gonna find you. I'm gonna get ya. Yun yung sinasabi sa'yo ng love. Sabi sa'yo ng energy of love. One way or the other, I'm going to find you, Alice. I'm gonna get you. At wala kang mahihinging tulong. Sabi ng a leg up. Kahit anong iwas mo, kahit anong isolate mo, kahit anong push mo, palayo, hindi titigil ang energy of love. Matatagpuan ka at very soon na to.
Siguro ko may time frame 'to, eh, pero iko-confirm ko sa extended reading gamit yung ibang cards. May time frame akong hindi ako sure dun sa time frame, pero meron, eh, kung kailan 'to mangyayari. Natatawa lang ako kasi excited ako para sa'yo. Magmumukha ka alam mo yung parang bata na parang unang kumain ng ice cream, parang gano'n yung magiging itsura mo kasi. Yung first time parang kang parang ano, yung everything is so brand new ang magiging dating sa'yo. Ang cute lang kasing tignan. Ano bang sabi ng mga deities? Ayan. Oh, 'di ba? We have your Neptune. So dream solution and the wish to flow. Neptune is the god of the seas. It's about I'm sorry, hindi ko nahabol yung ano, mute. Sorry, hindi ko nahabol yung mute. Patawarin niyo ako. Ayun, so, we have here, it's Neptune. So, si Neptune, nahiya tuloy ako. Si Neptune is, ayun nga, counterpart niya si Poseidon, the god of the seas. The sea is a symbol of our emotions. At ang mundo is covered, tama ba ako? 70% ng mundo is covered with water. At madami pang mga parts ng, sabi nila, ng karagatan na hindi pa talaga na-explore or hindi pa na-map ng mga scientists or ng mga, ano man tawag sa kanila, yung mga scientists na yun. So, andoon na, yes, sabi ni Neptune, then it's time to explore the other fields of your emotion. It's time naman na hanapin mo, hayaan mo mag-flow ka, hayaan mo ma-determine mo or maintindihan mo na may mga ganito pa palang klaseng may mga ganito pa klaseng affection. Sabi nga nung isang quote, I forgot sino yung nagsabi, there are different types of love in this world, but never the same love twice. Madaming klase ng pagmamahal sa mundo, pero hindi siya mauulit. So, kung nasaktan, like me, andun, naniniwala ako na, nasaktan ako before, naloko ako, na-betray ako nung taong to. Pero hindi ibig sabihin nun, ay mauulit-ulit yun. Hindi ibig sabihin nun, ganun yung pagmamahal na mahahanap ko ulit. Hindi ibig sabihin nun na, yun ulit yung ibibigay sa akin. Kasi, just like the ocean, na sobrang lawak pa, na marami pang hindi na-explore, ganun din ang emotions. So, flow as you wish for good things for you. So, I hope nakatulong yung reading sa'yo at tandaan na yung mga readings na to, they're for guidance purposes. May free will tayo, so use it wisely. Kung bago kayo sa channel, so please click the subscribe button, the bell notification, and palike na rin po na ating video. Sorry, medyo na... So, if you want to know yung extended readings natin po, you can, kasi meron na available na yung cards natin, you can click po the join button sa baba. So, you will have access to the extended readings and for future live natin po, isa ka po sa magiging mga priorities kung babasahan. For private readings and spellworks, i-message nyo lang po ako sa aking personal, sa aking Facebook page. The link is in the description below. And sa mga nais po na mag-send po ng donations or gift, you can use the thanks button or the GCash or Maya. Numbers in the bottom of the screen. Aris, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Ano kayo magkita tayo very soon. Mula po dito sa Latin Net Benguet, kasama po si Mickey Noodles, natulog. You have a great day and I'll see you soon. Bye!